Kasi, actually, sa mga hindi ko nakakilala sa akin, yung mga po si Efren Gaylan. Dati po nakatira ako sa may Kawag. Ngayon po si nakapag-asawa po ako ng magandang babae sa Matayin. Kaya pinakakilala ko. Talaga naman! Kay Pastor kasi sa sitwasyon niya, saan po kasi yung asawa ko yung bigyan siya ng mapapangasawa na. Hindi na po. Kundi yung taong may takot sa Diyos. Yun nga lang, hindi naman siya ng Diyos. Yun nga lang, salamat sa Panginoon kasi malaking opportunity na makapaglingkod sa Panginoon. Kasi ako po, galing po kasi ako sa biyaya ng Panginoon, galing po akong Germany. So, message ako ni Bishop kasi nga wala pang hindi pa malinaw yung uwi ko po dito sa Pinas kasi pwede po akong ma-extend. Pero yun nga, sa biyaya ng Panginoon, nag-pray po ako, Lord, kung ano po yung kalooban mo na uuwi ako ng Pinas ngayon, alam ko meron kang purpose. Yun nga, sinagot ng Lord yung panalangin ko, no? Itong nakalang 10, nakauwi po ako. Yun po, isa po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi nga, sa Germany to hanggang Pilipinas po, almost 1 day po yung biyahe. So, imagine po natin, no, nasa isang araw po kami sa taas. Kaya salamat sa Panginoon, nakauwi po ako ligtas. Yun nga. At saka, nakauwi ako din, yun nga, tulad ng sabi ko, merong ipapagawa sa akin ng Panginoon. Nung dumating po ako, minessage po ako ng Bishop namin, Bishop Ronnie. Sabi niya, ako nga daw po yung start dito po about tithes and offering. Actually, hindi po siya ganun kadali. Kasi alam naman po natin ang pagdating po sa church, mga Christian, pag pinag-uusapan po ang pera, yun po, dalas na kasi mga pero alam niyo po ba, sa aming mag-asawa po, isa po ito sa susi para po para palayain tayo ng Diyos sa kahirapan. Totoo po yan. Ako po, kami ng asawa ko, naranasan po namin yan. Kaya ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, pakadami po ng tumataas ngayon, no? Kumbaga, ang daming umiiyak, lalo na ngayon, no? Ang hirap po ng buhay. Pero, ang Diyos po ay buhay. Mabuti siya. Ang gusto ng Lord pagpalain po, tanggalin tayo sa kahirapan. Kaya ngayon, mayroong ipapagawa sa akin ng Lord para po ibigay yung susi. Para po tanggalin tayo sa kahirap. Lalo sa mga utang, napakahirap po niya kasi pinadati kami ng Lord sa ganyan eh. Kaya isi-share po namin kung paano kami tinanggal ng Lord sa ganong sitwasyon. Yan po, nanalangin po ako, Lord, ano po ba yung nais mo sabihin sa amin ngayong gabi ito? Sinagot naman po ako ng Panginoon kasi kung tutusin, pwede ko naman pong i-share yung testimony lang namin na nagbigay kami, pinagpana kami ng Diyos, pero hindi. Ang sagot sa amin ng Lord, back to basic. Alam niyo po kung bakit? Kasi marami pong Christian ngayon na katulad po natin, no? Na nahihirapan pa pong i-apply itong tithes. Meron pa po na iba na in-apply na nila to before pero huminto. Alam niyo po kung bakit? For one reason. Kasi hindi pa po malinaw sa kanila kung ano yung tithes in offering. Yun po ang trabaho ko ngayon na explain po sa inyo ng malinaw. Kasi pinag-pray ko po talaga na Lord, i-explain mo po sa akin ng malinaw para nang gano'n na-explain ko rin po sa kanila ng malinaw. Kasi sabi nga ng ng chef namin sa barko, ako nga pala po ay chef po sa barko, sa biyaya po ng Panginoon. Sabi po ng isa sa mga chef namin, once na wala daw po tayong knowledge na gamitin ang isang machine, huwag daw po natin gamitin. Kasi pwede daw po tayong mapahamak. Totoo naman po. Same thing po sa tithes and offering. Pag hindi daw po natin alam, kung wala tayong knowledge, huwag daw po natin gawin. Kaya dapat maging malinaw po sa atin kung ano ba yung tithes, bakit ba natin ito ginagawa, at ano po ba yung blessing kung ginagawa po natin ito. Yun po yung pag-usapan natin. So, una po, dapat daw po na malinaw sa atin na lahat po ng meron tayo ay pahiram lang po sa atin ng Panginoon.
para po hindi tayo mahirapan. Yan po yung isa sa mga tinuro sa akin. So ano po yung tithe? Ito po yung 10% ng income na pumapasok po sa atin. So, basahin po natin sa Malakias chapter 3 verse 10 hanggang 11 po. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Verse 11, hindi ko rin hayang saluntain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga buwasan. Yung salamat po. Sabi ko, ito po malinaw, no? Ang tithes po, sabi doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikapo. So sabi po, dalhin. Ibig sabihin, hindi po ito suggestion. Ibig sabihin, utos po ito sa atin ng Panginoon. Utos po ito. Pangalawa, sabi, buong buo. Sabi, buo daw po natin iba, hindi daw po kalahati. Napaka linaw po, no? Buo natin ibigay yung 10% na pumapasok sa income natin. Pangalawa, bakit daw tayo nagtatay? Ito ang maganda eh. Sabi doon, upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Ibig sabihin, yun nga, ang purpose pala, bakit tayo nagtatay? Para po matugunan yung pangangailangan sa church. Kasi nga po, di ba, hindi naman po tayo ng gobyerno, no? So, ibig sabihin, binibless yung mga kapatid na tayo po para po matugunan yung pangangailangan sa church. Pangatlo, ano ba yung blessing kung bakit natin ina-apply yung tithe? Sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga saganang pagpapala. Dito daw po sabi niya, pag in-apply na po natin ito, sabi naman dito, bubuksan daw po ng Panginoon ang maraming opportunity sa buhay po ninyo. Hallelujah. Blessing po yun. Sabi niya ba, bubuksan daw niya, hindi yung pintuan, kundi bintana. Yun nga, katulad na sinabi ko, maraming opportunity ang pwedeng buksan sa inyo ng Panginoon kapag in-apply po natin ito. Ay, ito pa po yung gusto ko talaga sa verse 11. Sabi niya, pag in-apply na po natin ito, hindi ko rin hahayang saluntain ng mga balang ang inyong mga pananim. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, mayroong protection ang Lord. Like for example, may trabaho, meron kayong business, no? Ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na mapunta sa wala yung mga pinagpagulan po natin. Kasi meron po kasing like for example, ang hirap pong mag-apply ng trabaho. For example, mag-apply ka magtrabaho, hindi ka makapasok. Tapos meron naman, malaki yung sahod, pero napupunta lang sa ospital yung mga pinagpagulan po natin. Ang iba naman, napupunta sa bisyo, tapos meron naman po, may business ka nga. Pero, yun nga, no, parang wala kang peace, wala kang kapayapan, tapos lagi kang lugi, lagi kang abono. Bakit po? Kasi, sabi po ng verse 8, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinusumpa ko kayo lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Yun nga, ibig sabihin, once na hindi pa natin in-apply yung tithes, ibig sabihin, nasa under po tayo ng curse. Napakalino po. Ibig sabihin, sarado po yung mga pinto sa atin. Kasi nga, ang pagpapala po, dapat magmalinaw sa atin, yung blessing po, hindi lang naman po yan financial. Yung meron ka lang po magandang kalusugan, yung mga anak mo, pag healthy sila, blessing po yan galing sa Panginoon. Na dapat na maging malinaw sa atin, ang source of blessing, hindi po yan sa trabaho mo, hindi dahil sa talino mo, kundi yan po ay galing lahat sa Panginoon. Amen? Yun nga. Sabi nga ng Bible, once na in-apply mo itong principle na ito, tapos hindi mo pinagpatigas yung puso mo, tinanggap mo ito ng malos sa iyong puso, sabi ng Lord, bubuksan ko ang bintana ng langit. Ano po ibig sabihin? Binibigyan mo ng permission ng Diyos para
buksan yung maraming opportunity or blessing sa buhay po ninyo. No? Yan po, isa ko lang po yung testimony namin. No? Naalala ko po nung bago pa lang kami mag-asawa. No? Kasi mas naman naging Christian yung asawa ko. So, naalala ko, isa sa mga pinuro niya sa akin, ito nga yung tithes. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw na dumating yung panahon na pagtalunan namin yung about dito po. Kasi pag malinaw sa inyo mag-asawa, no, na malinaw sa inyo yung tithes, hindi niyo pagtatalunan yung pera. Totoo po yun. Naranasan po namin mag-asawa. At saka isa pa, malinaw sa kanya na parang mapagkatiwalaan ka ng Panginoon sa malaking blessing, dapat maging faithful ka rin sa maliit. Yung 10% dapat tinatabi mo talaga para sa Panginoon niya. Para sa Panginoon talaga. Kasi paano ka nga naman mapagkatiwalaan ng Diyos kung sa maliit na bagay? Halimbawa, meron kang kinikita sa isang linggo lang, 1,000, tapos ilan bang 10% ng 1,000, 100. Kung yan pa lang hindi mo kayang ibigay sa Panginoon, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga malalaki? Tama? Paano ka bigyan ng Lord ng milyon? Kung sa ganun pa lang, ay hindi ka kaya mapagkatiwalaan ng Diyos. Sa amin po, sa biyaya ng Panginoon, natutunan ko po yan. Ako po, naalala ko, nag-umpisa lang po ako na nag-uunggas po sa may Burak. Nag-start po ako doon, ng asawa ng po waitress. Gusto ko po i-share ito sa inyo para magbigay encourage ako sa inyo. Kasi naalala ko po nung nagpa-Bible study kami sa barko. Naging topic po namin ito yung tithes. Tapos, hindi ako mapakali kasi ini-impress ako ng Holy Spirit na i-share yung testimony na namin. Ang Holy Spirit ko tayo makulit kasi ako, isa sa mga kailangan ko po yung salita ka sa ganito. Pero salamat sa grasya ng Panginoon. Kailangan mo sumunod. Kasi yung testimony nyo, protektahan nyo po yan. Kasi yan ang gagamitin ng Lord para i-enlighten ang tao, para i-encourage yung tao, para mapalaya sila kung ano man po yung nagpapahirap sa kanila. Nung yun nga, na-share ko po yung testimony ko, nung natapos na po yung gawain, one time lumapit siya sa akin. Kasi yung tao na yun, sa barko actually, ang tagal niya na pong Christian, pero hindi niya po in-apply ko na ito. So, para sa pakiramdam, laging may kulang. Pero nung i-share ko po yung testimony namin, lumapit siya sa akin. Ano po sabi niya? Friend, na-encourage ako sa testimony mo. Kaya mo, itong ano na to, itong darating na sa akin. I-apply ko yung ano niya, yung testimony niya, yung sinira mo sa akin. Yun nga, start po ako maghugas sa maliit lang na maliit lang sahod. Pero hindi po pinaranas sa amin ng Lord na maputulan niya kami ng kuryente. Maputulan ng tubig. Hindi pinaranas sa amin ng Lord na hanap kami magmuta para po sa panggatos ng anak namin. Ganun po kabuti ang Diyos. Pero dapat ipakita mo sa Lord na tapat ka rin sa Kanya. Na mabuti kang katiwala. Pero after 3 years, sunod-sunod na po yung promotion ko. Hanggang sa maging cook po ako. Tapos dinala pa rin po ako ng Lord sa barko na hindi ko akalain na mapupunta po ako doon. Nagkatrabaho po kasi ako sa passenger ship. Yun nga, ang asawa ko naman, binigyan siya ng wisdom about business. Katulad ng nagbubook siya ng passport. Kasi gusto passport niya. Tapos, phase 3, binigyan siya ng wisdom ng Lord na gumawa ng mga cake. Ganon kabuti ang Diyos. Hindi ka lang yung magpapalain financial, hindi lang rin niya ng mga wisdom. Tapos, syempre, napaka-importante yan. Ipakita mo kay Lord na mapapagkatiwalaan ka at ipapakita din sa'yo ng Diyos kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Ito po yung gusto kong iwan sa inyo po. Do the possible and God do the impossible. Tama nga naman, no? Gawin mo yung kaya mong gawin at gagawin naman ng Diyos yung mga hindi mo kaya gawin. Salamat po sa Panginoon.